meron tayong 5 proposals at babanggitin ko lang dito para samahan ng dasal ng ating mga kababayan. Sige. Unang-una, walang reforma ang epektibo o walang kahit anong pangako o statement of the nation address na magiging makabuluhan hanggat walang nationwide audit at investigasyon ng lahat ng mga unexplained wealth sa buong bansa. Hindi lang ng flood control scandal. Kasi ang itong upper middle income country status, nakakatakot din yan. Kasi posibleng na ang concentration ng yaman nasa mga korap. Tumataas yung estado pero actually kinakamkam ng iilan. So nananawagan tayo sa Presidente na talaga magkaroon ng audit ng lahat ng unexplained wealth, whether kaalyado niya, kaapelido niya o kung sino pa man sila. Pangalawa, itaas na talaga ang ating take-home pay to 1 million, tax-free 1 million. Napakalaking legacy yan. Siguro makakalimutan natin lahat ng bangayan, inis natin sa gobyerno at pati yung mga korupsyon na yan kung ibibigay nila sa atin yung hard-earned income natin. Hindi naman tayo humihingi ng awa, ayuda o relief. Hard-earned income ng ating mga kababayan to. Ipagkaloob na nila sa atin yung first 1 million. Pag naayos na nila yung sarili nila, sa kanila nila tayo buwisan ulit. So hanggat magulo sila at hindi nila maayos yung infrastructure project, yung public service, yung healthcare, education, hayaan nilang pakinabangan ng bawat pamilyang Pilipino ang unang 1 milyon. Pangatlo, yung global minimum tax. Tigilan na natin yung pagbubuwis sa ating mga kababayan kasi di ba yung latest na 12% digital tax or value-added tax, dinagdag lang din sa subscription fee natin. Tayo pa rin mga Pilipinong nagbayad. Panahon na para buwisan natin yung large multinational corporations na nagtatago o nagsishift ng kita nila sa tax haven, sa Cayman Islands, sa Ireland. Buwisan na natin yan. Meron tayong proposal na global minimum tax na 15%. Pangatlo, ay pang-apat, total nag-a-attract tayo ng mga foreign investors pero pagdating sa Pilipinas talagang natitisod sila ng mga bürokrasya sa BIR, sa customs, sa LTO, sa iba't ibang ahensya. Kailangan i-modernize na natin yung PESA, yung Philippine Economic Zone Authority kasi sila talaga yung world-class model natin na pag binanggit mo yan, kami po, nag-iikot tayo sa iba't ibang bansa. Pag binanggit mo sa foreign investors ang PESA, lahat sila approve. They love PESA. So it's time to modernize kasi 30 years old, more than 30 years old na yung kanilang yung batas na nag-create sa PESA. Then finally, hindi naman sa wala ng pag-asa pero nandun na po tayo. Parang hindi na natin matatanggal ang corruption sa BIR at customs. I-abolish na natin sila, i-modernize na, mag-create na ng National Revenue Authority na para sa bayan talaga, mangungulekta para sa bayan at kukolektahan lahat tayo, hindi lang yung iilan na kaya nilang daragin o ibuli. Tapos si Martin Romualdez, hindi nila ma-audit. Sabi ni Martin Romualdez, 1,000% an increase ng net worth niya. Sa kanya nang galing to Bakit sabi ko kay Ombudsman, bumisita siya dito sa Washington DC, nag-host ng meeting si Ambassador Romualdez. Sabi, bago pa niya i-announce, sinabi na niya sa akin nakakasuhan si Marcoleta. Sabi ko, si Marcoleta para nagkaroon ng public admission, diba, pagdating doon sa 75 million. Bakit si Martin Romualdez? Nagkaroon din naman siya ng public admission na tumaas ang net worth niya ng 1,000%. Kahit si Google at si Amazon, hindi ko tumaas ng 1,000% ang net worth nila. Sabi niya dahil magaling siyang corporate lawyer, nasan po yung tax return? Yan yung mga tanong na dapat tinatanong ng ating mga taong bayan. At hindi tayo dapat natatakot kasi tayo yung nagbabayad ng buwis, tayo yung nagpupondo sa gobyerno. We have to speak truth to power and we have to hold them accountable. At hindi lang po si Martin Romualdez, lahat sila. Kay Villar, Duterte, Marcos, kahit anong apelido. Sa Pilipinas lamang po ang mga nasa public service, payaman ng payaman. Panahon na para sila'y buwisan.